Magandang araw mga bata, kamusta kayo? Kayo ba ay mababait at sumusunod sa inyong magulang? Dapat lang. So ngayon tayo ay nasa ating lesson 29 na pinamagatang Tinapay mula sa langit. So bago tayo magpatuloy sa ating lesson 29, balik-aral muna tayo sa lesson 28. Ano ba ang title ng lesson 28? Nakalimutan na yata. Ito ay daan sa gitna ng dagat. Dito nakita natin kung paano pinatakas ng Diyos o paano nakatakas ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptians. Nakita natin kung paano nakapangyarihan ng Diyos at nahati ang dagat at nagkaroon ng daan sa gitna ng dagat. Nakatakas ang mga Israelita sa mga Egyptians. So ngayon, may panibago na namang kapangyarihang ipinakita ang Diyos. Ano nga kaya ito? Naranasan nyo na bang humingi sa Diyos? At tinugon kayo? Ngayon, ganun ang nangyari sa ating kwento. Na kamangha-manghang pagtugon sa pangangailangan ng mga Israelita ang ginawa ng Diyos. So, handa na ba kayo matunghayan ng ating kwento? Ako din, handang-handa at excited na ako. So, bago tayo magpatuloy, pangunahan muna tayo ng Ate Jael sa panalangin. Magandang araw mga bata. Bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay manalangin. Iyoko natin ang ating mga ulo. Panginoon Diyos sa mga pangyarihan, kami patuloy na lumalapit sa iyo, Ama, at dumudulog sa iyong banal na presensya. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo na aming mapapakinggan sa araw na ito at patuloy mong buksan ng aming spiritual na pangunawa maging aming mga puso't isipan na ipatuloy buksan upang manamnam namin ang iyong salita at patuloy kami matuto muli sa mga bata na makakalimutan ngayon. Ay dalangin ko na patuloy na ito may sa buhay at daladala nila ito sa kanilang paglaki. Maraming salamat, Ama. Gabayan mo kami sa buong aralin. Ito lamang aming dalangin sa tanang pangalan ni Jesus. Amen. Ang kwento patungkol sa tinapay mula sa langit. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Exodus chapter 16. Sa patnubay ng Diyos, tinawid ng mga Israelita ang desyerto patungong Sinai. Dumating ang panahon na naubusan na sila ng makakain. Nagreklamo sila kina Moses at Aaron. Sinabi nila, "Sana pinatay na lang kami ni Yahweh sa Ehipto. Buti pa roon, makakakain kami hanggang gusto namin. Pero dinala ninyo kami sa disyertong ito para patayin sa gutom." Sinabi ng Diyos kay Moses, "Magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyong lahat. Susubukin ko ang mga Israelita para tingnan kung susundin nila ang aking mga utos." Kaya tinipon ni Moses at Aaron ang mga Israelita. Biglang lumitaw sa ulap ang kaniningan ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Moses, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagdating ng tripsilim ay makakakain sila ng karne at kinabukasan magkakaroon naman sila ng tinapay. Lahat ng kaya nilang kainin. Sa gayoy malalaman nila na akong si Yahweh ang kanilang Diyos." Pagdating ng tripsilim, dumating ang napakaraming pugo sa kampo ng mga Israelita. Nakakain ng karne ng pugo ang mga tao. Paggising naman nila kinabukasan, merong hamog sa paligid ng kampo. Nang matuyo ito, napansin nila na ang lupa ay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay. Ano ito? "Ano ito?" Tanong nila sa isa't isa. Sinabi sa kanila ni Moses, "Ito ang pagkain na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Inuutusan niya ang bawat isa sa inyo na mamulot ng sapat na kailangan niya. Pero huwag kayong magtitira para bukas." Nanguha nga ang mga Israelita ng sapat na pagkain. Bawat piraso ay parang maliliit na butong puti at lasang tinapay na may kahalong pulot-pukyutan. Tinawag nila itong mana. Ang mana ay katunog ng salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay, "Ano ito?" Pero ang ilan sa mga Israelita ay sumusuway sa utos ng Diyos. Nagtira sila ng pagkain. Kinaumagahan, inuod ang pagkain at amoy sira at nagalit si Moses sa kanila.
Tuwing umaga, may mana sa lupa para sa mga Israelita at namumulot sila ng lahat ng kakailanganin nila. Kapag umiinit ang araw, ang natitirang mana sa lupa ay natutunaw. Sinabi ni Moses sa mga Israelita, "Mamulot kayo ng pagkain sa loob ng 6 na araw, pero sa ika-7 araw, ang araw ng pamamahinga, wala kayong makukuhang pagkain. Kaya pagdating ng ika-6 na araw, doble ang pinulot nilang pagkain." Iniutos kasi ng Diyos na ang ika-7 araw ay banal na araw ng pamamahinga na nakatalaga sa Kanya. Nagtira ng pagkain ang mga Israelita para sa ika-7 araw at hindi na ito nasira o inuod. Pero meron namang mga sumuway sa utos ng Diyos. Lumabas sila ng umaga ng araw ng pamamahinga para mamulot ng pagkain. Siyempre, wala silang natagpuan. Sinabi ng Diyos, "Gaano katagal ninyong susuwayin ang aking mga utos? Alalahanin ninyong binigyan ko kayo ng araw ng pamamahinga. Iyan ang dahilan kung bakit kapag ika-6 na araw, lagi ko kayong bibigyan ng sapat na pagkain para sa 2 araw. Kaya't hindi na nga nagtrabaho ang mga Israelita tuwing ika-7 araw. Mana ang kinain ng mga Israelita hanggang marating nila ang Kanaan, ang lupang ipinangako." At para naman sa ating memory verse, ito ay matatagpuan sa Awit 107, verse 1 at verse 9. Sabi dito, "Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat Siya ay mabuti. Ang pag-ibig niya'y nananatili magpakailanman. Pagkat binibigyan niya ng kasiyahan ang mga nauuhaw at ang mga nagugutom ay binubusog niya ng mabuting bagay." Awit 107 verse 1 at 9. Dadako naman tayo ngayon sa ating discussion guide. Para sa mga magulang, pakigabayan lamang ko sa pagsagot ang inyong mga anak. Unang katanungan, paano binigyan ng Diyos ng pagkain ang mga Israelita? Kalawang katanungan, ano ang utos ng Diyos sa mga Israelita tungkol sa pamumulot ng mana? Ikatlong katanungan, ano ang nangyari sa mga sumunod sa Diyos? At huling katanungan, ano ang natutunan natin tungkol sa Diyos? Para naman sa ating Bible truths na natutunan natin sa kwento, ibinibigay ng Diyos ang pagkain kailangan natin sa araw-araw. Napaparangalan natin ang Diyos sa pagiging mapagpasalamat sa Kanyang mga pagpapala. So kapag tayo ay nagrereklamo sa Kanya, siya ay nalulungkot at hindi natin siya napapasaya o napaparangalan. So dapat lagi tayong humingi sa Kanya ng may pagpapasalamat. Okay, application time. Naibigan niyo ba ang ating kwento? Di ba kamangha-mangha na nagpaulan ng Diyos ng mana para lang masustain o para lang matugunan ang mga pangangailangan ng mga Israelita? At paggising nila, ay kukuha na lang sila ng pagkain. Di ba? So ngayon naman, para sa ating application, ano ang mga ginawa ng mga Israelita nang maubusan sila ng pagkain sa disyerto? Tama. Sila ay nagreklamo. So, tayo ba ay ganun din na kapag wala tayong makain o kaya kapag wala tayong maisuot o kaya masikip ang ating bahay, tayo ba ay magrereklamo din? Hindi natin napaparangalan ang Diyos kapag tayo ay nagrereklamo. Sa palagay nyo, naparangalan kaya nila ang Diyos? Tama, hindi nila naparangalan ng Diyos. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay magrereklamo, kundi dapat tayo ay manalangin may pasasalamat. Ano ang ginagawa natin kapag nangangailangan tayo? So tayo ba ay magrereklamo o mananalangin ng may pasasalamat? Napaparangalan kaya natin ang Diyos? So kapag tayo ay nananalangin at hinihingi natin sa Kanya ng ating mga pangangailangan ng may pasasalamat, napaparangalan ba natin ang Diyos doon? Saan natin siya napaparangalan? Sa pagrereklamo o sa paghingi ng panalangin may pasasalamat?
Tama, sa panalangin, may pasasalamat. Dahil nga sabi sa Philippians or Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Huwag daw tayo magbalisa or mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa pagkain man yan, sa bahay natin, sa isusuot natin. Kundi, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So ano daw? Hingin daw natin ang lahat ng ating kailangan. Saan? Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat upang mabigyan natin ng kaluguran or upang mapasaya natin ang Diyos sa ating mga panalangin at sa paghingi natin ng ating mga pangangailangan. Okay, para sa ating prayer time, humingi tayo ng tawad para sa mga pagkakataong nagreklamo tayo sa pagkain, sa damit, sa bahay, at iba pa. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga ibinigay niya sa atin. Sabihin sa Kanya ang ating mga kailangan at gusto natin. So, tayo ngayon ay manalangin bilang pagwawakas. Ipikit natin ang ating mga mata. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang patuloy mong ibinibigay sa amin. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami man ay nagreklamo sa iyo sa mga bagay na wala kami. Patawarin mo kami kung kami man ay nagreklamo sa pagkain, sa aming mga susuotin, o sa bahay man, o sa kahit anumang bagay na nagreklamo kami patungkol sa iyo. Patuloy mo po kaming bigyan ng mga pagpapalang aming kailangan. Patuloy mo po kaming bigyan ng pagkain na kailangan namin sa araw-araw at proteksyon sa aming Panginoon laban sa mga sakit o anumang panganib na nakaambang sa amin. Salamat patuloy sa salita mo na naririnig namin araw-araw. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-aalaga sa amin. Bagabayan mo po kami sa buong isang linggo at patuloy mo kami samahan sa araw-araw. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun. Hanggang sa muli, mga bata. Mag-ingat kayo palagi.